At para sa ating mga balita, United Nations Secretary General kinundena ang Israel sa pag-atake nito sa mga Houthi. China nangangamba ngayon sa gagawin ng Pilipinas. Pero bago natin umpisahan ang ating mga balita, mangyari po lamang na i-like ang video ito para sa patuloy na paghahatid natin ng ating mga updates mula sa loob at labas ng bansa. Malaking tulong po ang inyong like para sa aming mga content creator. Maraming salamat po mga kababayan. Mariing kinundina ni United Nations Secretary General Antonio Guterres ang paglala ng kaguluhan sa pagitan ng Israel at Yemen, kung saan sinabi nito na alarming na ang ginagawa ng Israel sa Yemen kaya ng pambobomba nito sa Yemen International Airport, sa mga pantalan sa Red Sea at sa isang power station. Ayon kay Guterres, nakakabahala na ang mga pinaggagawa ng Israel sa bansang Yemen at nangangamba siya na baka lalo pang tumindi ang kaguluhan. Yan ay kapag nagpatuloy pa ang mga airstrike. Matatandaan na pinasabog ng Israeli Air Force ang ilang mga target sa bansa, kabilang na ang pambansang paliparan na nasa lungsod ng Sanaa. Nawasak sa pambobomba ang runway, control tower at ilang mga eroplano ayon sa ulat ng Jerusalem Post. The Secretary General condemns the escalation between Yemen and Israel. Israeli airstrikes today on Sana'a International Airport, the Red Sea ports and power stations in Yemen are especially alarming. The airstrikes reportedly resulted in numerous casualties, including at least three people killed and dozens more injured. A United Nations humanitarian air service crew member was also injured when the airport was hit. Nandoon din sa airport ang isang mataas na delegasyon ng UN sa pangunguna ni World Health Organization Director General Dr. Tedros Ghebreyesus nang maganap ang pag-atake. Kakatapos lamang ng talakayan noon patungkol sa kalagayan ng mga sibilyan sa Yemen at ang pagpapalaya sa mga nakakulong na UN at iba pang personnel. Dagdag pa rito, nababahala rin ang Secretary General na ang pambobomba sa Sanaa Airport at sa ilang mga pantalan sa Red Sea ay magdudulot ng napakalaking panganib sa mga humanitarian operations kung kailan kailangan pa naman ng tulong ng milyon-milyong tao doon. Ang patuloy anya na pagpapalala sa sitwasyon sa rehiyon ay nagsisilbing hadlang din sa mga pagsusumikap ng Special Envoy of the Secretary General na si Hans Grunberg para sa Yemen. Yan ay upang makamit ang solusyong pampulitika sa kaguluhan doon. Ang pag-atake ng Israel sa Yemen ay nag-iwan umano ng 6 na nasawi ayon sa ulat ng mga Houthi media. Ayon sa post na ginawa ni Dr. Tedros sa kanyang social media account, palapag na raw ang eroplano nang biglang magkaroon ng mga pagsabog. Isa sa mga crew ng eroplano ang malubhang nasugatan. Ang air traffic control tower, ang departure lounge na ilang metro lang ang layo, ganun din ang runway ay pare-parehong nasira. Hinintay pa umano nila na maayos ang mga nasira bago sila makaalis sa airport. Ayon sa IDF, kasama sa mga tinarget ay ang ilang mga military station ng mga Houthi, ang mga power station sa Hejaz at Ras Kanatib, ganun din ang mga pantalan sa Al-Hudaydah, Salif at Ras Kanatib sa kanlurang Baybayin. Gayunman, sinabi ni Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu sa isang panayam sa Channel 14 na ang lahat ng ito ay umpisa pa lamang. Matatandaan na nagsimula ang pag-atake ng mga Houthi sa Israel matapos ang magdugong pag-atake ng mga Hamas noong October 7, kung saan sinabi ng mga Houthi na ang kanilang pag-atake ay tanda ng pakikiisa sa mga Palestino sa Gaza. Noong Biyernes, sinabi ng mga Houthi na sila ang nagpasabog sa Ben Gurion Airport sa Tel Aviv. Nagsagawa din sila ng mga pag-atake sa ilang mga target sa Tel Aviv at sa isang barko sa Arabian Peninsula gamit ang mga drones. Sinabi rin na ang ginagawa ng Israel ay lalo lamang nagpapatindi sa determinasyon ng mga mamamayan sa Yemen na suportahan ang mga taga-Palestina.
Kinundi na naman ng bansang France ang mga pag-atake ng Houthi at nakataktaring magpulong ang UN Security Council upang pag-usapan ang mga pag-atake ng rebelding grupo sa Israel. Sa ibang balita, China nangangamba ngayon sa binabalak ng Pilipinas. Kamakailan ay nagpahayag ng galit ang Beijing dahil sa ginagawa ng gobyerno sa Pilipinas kung saan nagbigay ng sunod-sunod na babala ang China at pinangaralan pa ang Pilipinas gamit ang kanilang state media. Dahil ito sa paglalakas loob ng Pilipinas na protektahan ang kanyang sarili laban sa agresyon ng karatig bansa. Matatandaan na sa isang press briefing noong Lunes, tinalakay ng Commanding General ng AFP na si Lieutenant General Roy Galido ang plano ng Pilipinas na bumili ng mga missile systems sa Estados Unidos. Isang plano na nagpataas ngayon ng tensyon sa pagitan ng dalawang bansa at nagpatindi ng galit ng China. Plano ng Pilipinas na bumili ng Typhoon system sa US, isang uri ng missile launcher, isang mid-range missile system na kayang magpalipad ng dalawang uri ng missiles, ang SM-6 at Tomahawk missiles. Ang SM-6 ay may kakayahang umabot sa humigit kumulang 500 kilometro, habang ang Tomahawk ay kayang umabot ng hanggang 1,600 kilometro. Mahalaga sa China ang distansyang kayang abutin ng mga missiles na ito dahil sakop nito ang distansya ng kanilang mga barko sa West Philippine Sea. Nangangahulugan na may sapat na kakayahan ang mga nasabing missiles na protektahan ang mga teritoryo sa layong 270 nautical miles. Higit pa ito sa 200 nautical miles ng exclusive economic zone ng Pilipinas. May kakayahan din ang nasabing armas na magkarga ng mga conventional at nuclear payloads. Ito ang magsisilbing huling depensa ng Pilipinas kung sakaling mauwi ang sigalot ng dalawang bansa sa isang labanan. Ito rin ang dahilan kung bakit interesadong mabili ng Pilipinas ang mga nasabing armas na naging dahilan ng galit ngayon ng China. Sinabi ng Pilipinas na sa publiko na ang Typhoon system ay gagamitin lamang sa pagsasanay. At nangako na aalisin ito kapag natapos na ang pagsasanay sa buwan ng Setyembre ngayong taong ito. Pero binago nila ang kanilang pahayag at sinabing i-deploy nila ang Typhoon system ng permanente. Higit pa rito, handa din daw silang bumili ng nasabing armas. Isang uri ito ng pagsira at pagbawi sa kanilang pangako. Ngayon, sino ang mga patuloy na nagsisimula ng gulo sa South China Sea? At sino ang nakikipagtulungan sa mga dayuhang puwersa upang magpakitang gilas ng lakas? At sino ang lumalabag sa batas sa ngalan ng international law? Malinaw naman na nakikita yan ng mga bansa sa rehiyong ito. Minsan pa ay pinapayuhan namin ang Pilipinas na ang tanging tamang paraan upang protektahan ang kanilang teritoryo ay ang sumunod sa estratehikong autonomiya. Mabuting pakikipagkapwa sa mga karatig bansa at mapayapang pagunlad. Muli naming hinihimok ang Pilipinas na pakinggan ang panawagan ng ibang bansa sa rehiyon, tuparin ang mga dati nitong pangako. Tanggalin ang Typhoon medium-range missile launch system sa lalong madaling panahon at iwasan ang paggawa ng ganitong pagkakamali. Dapat itama ng ilang individual dyan sa Pilipinas ang kanilang pangunawa, magnilay-nilay, at itigil ang pagpapalit ng mali sa tama at ng tama ang mali. Sinasabi namin sa Pilipinas na hindi lamang manunood ang China habang nalalagay sa panganib o banta ang mga interes sa seguridad nito. Kung ipipilit ng panig ng Pilipinas ang nais nito, siguradong magdudulot ito ng sarili nilang kapahamakan. Pero ayon sa mga eksperto, hindi anya kasunduan ang pagbili ng armas ng Pilipinas kundi isa pa lamang itong plano. Gumugugol umano ng mahabang panahon ang pagbili ng armas at dapat na pag-aralan ang mga angkop na opsyon ng Pilipinas. May patakaran din na sinusunod ang Pilipinas na tumatagal ng hindi bababa sa 2 taon bago pa ma-finalize ang Defense Treaty. Hindi rin kasama sa budget ng Pilipinas sa taong 2025 ang Typhoon system. Kaya kung mangyari man ang kasunduang ito, posible anya na matagalan pa. Pero matatandaan na mayroon ng isang Typhoon system na nasa Pilipinas na dineploy ng Estados Unidos noong Abril para sa isang pagsasanay. Naniniwala ang mga eksperto na posibleng taktika ito ng US upang makabenta. Sasanayin ng US ang AFP na gumamit nito para anya kung dumating ang oras na magdesisyon ang Pilipinas na bilhin ang mga armas ay hindi na maglalaan pa ng mahabang panahon ng pagsasanay. Ngunit sa kabila ng mga babala ng China, nananatiling matatag ang posisyon ng Pilipinas at sinabing ang depensa at seguridad ng bansa ay hindi saklaw ng pagtutol ng anumang dayuhang bansa.
Ayon sa isang pahayag na sinabi ni Defense Secretary Gilbert Chodoro, Kung tunay na nais ng Partido Komunista ng China na mabawasan ang tensyon at kawalang stabilidad sa rehiyon, dapat nilang itigil ang kanilang pagbabanta, ihinto ang mga mapanulsol na aksyon. Tigilan ang pakikialam sa panloob ng mga usapin ng ibang bansa, alisin ang kanilang ilegal na presensya mula sa Exclusive Economic Zone, EEZ, ng Pilipinas, at sumunod sa pandaigdigang batas. dagdag pa ng mga eksperto, dapat umanong kumilos ang Pilipinas ayon sa kanilang pinakaangkop na interes, dahil kung hindi, posible umanong samantalahin ng China ang anumang kahinaan na makikita sa kanila. Hanggang dito ang ating mga balita. Muli ay maraming salamat po sa inyong panonood.